So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel mga ka-lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application. Pag-usapan po natin yung mga nagiging conversation namin ng mga biktima ng online lending application mga ka-lifestyle. No? Napakarami pong mga nagtatanong, nagko-comment sa lahat po ng mga social media platform natin, pati sa email address natin. No? Actually, isa-isa ko po yan, sinasagot ko as much as possible para at least kahit paano makatulong po tayo, makapagbigay po tayo ng idea, suggestion, ano. Kasi ako personally, naging biktima rin po talaga tayo and now naka-recover na po, no. So yun, maraming salamat po. And once again, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang sige ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na na-upload po natin, especially about online lending application. So kung natatandaan nyo mga ka-lifestyle, no, nag-upload po tayo recently lang nung about dun sa posibleng matanggal na mga government employee na nagtatrabaho, no, sa government if mayroong bad credit history sa mga online lending application, no. So maraming mga nag-follow up question sa video na yan. So again mga ka-lifestyle, lilinawin ko lang, no, huwag po kayong matakot sa mga ganung klaseng strategy, no. Pananakot lang po talaga yan. Hanggang dun lang po talaga yung mga nababasa nyo mga text coming from agent na ganun, tatanggalin kayo. Wala pong kinalaman yung mga government o walang connection yung government agency or mga pinagtatrabaho nyo sa mga OLA na wala. Actually, itong mga online lending application na to, malaki po talaga yung mga paglabag nila. That's why in the end of the day mga ka-lifestyle, mas paniniwalaan pa rin kayo ng mga head nyo or mga katrabaho nyo, no, if in-explain nyo ng mabuti, maayos yung sitwasyon nyo, no. Wag po kayo matakot sa mga ganun. Again, part pa rin po yan ng strategy ng mga online lending application. You don't have to worry mga ka-lifestyle, no. And then ito pa, no, bibisita si Home Credit po talaga. I mean, maliban kay Home Credit, ano, si Digido lang pa talaga yung mga si Digido lang po talaga yung pinaka known when it comes sa visiting, no. Actually, marami na akong beses na nabasa na binisita sila, pero karamihan po within the Manila area, no. Yung sa provinces so far wala naman ako nabalitaan, like for example Bulacan, Baguio, Cavite, Quezon. Basta mga provinces, you don't have to worry mga ka-lifestyle kasi malabo, imposible silang bumisita na sa mga provinces, no. Hindi sila mag-aaksaya ng pera, no. So huwag kayo matakot. So ang gawin nyo na lang mga ka-lifestyle para talaga totally hindi na kayo ma-stress, magkaroon ng depression, mag-change SIM card na lang kayo, no. Huwag nyo na lang isipin yung social media account nyo as long as naka-lock naman yan, naka-private or naka-deactivate, wala na kayong dapat ikatakot. And all you have to do na lang talaga is yung sa contacts nyo, no. So explain nyo lang ng maayos, tawagan sila, ganun lang naman mga ka-lifestyle, ka-easy na. And then ito pa, no, meron pa ako nakausap, no, na yun na nga, dinadamay daw yung mga kahit hindi nakasave. Gaya nga nasabi ko dati mga ka-lifestyle, actually nagawa na natin to ng vlog, no, nagawa na natin to ng content dati pa, no. During pag-download nyo ng apps ng mga online lending application mga ka-lifestyle, that's the time na nakukuha na nila yung lahat ng contacts nyo, kasi ina-allow natin sila na ma-access lahat, no, pati photos sa gallery, contacts. So nasa kanila na. So huwag po kayong magtaka if yung mga binigay nyong reference is hindi tinatawagan. Yung tinatawagan yung mga ibang nakasave sa contacts nyo. Ganun sila kamarunong yung mga online lending application agent, ano. Kasi maniwala kayo sa hindi, yung ibang online lending application dyan is meron ding mga loan yan sa iba-ibang mga online lending application company. So that's why alam nila yung pasikot-sikot, no, yung sistema, bulok na sistema ng mga online lending application, no. So wag kayong magtaka if makuha nila lahat ng mga contacts nyo. And then ito pa, no, lagi daw siya naglo-loan,
apat na na-loan niya, pero until now reject pa rin siya sa mga online lending application, no? Ito nga, no, sa tingin ko kasi mga ka-lifestyle, no, if meron ka mga bad credit history sa ibang online lending application, posible kasi na forward na, no? Kasi alam naman natin, ano, karamihan ng mga online lending application connected sa isa't isa. So malamang yung record mo is na forward na sa ibang online lending application. Especially kung inabandon mo or hindi ka na nagbayad. Malamang alam na ng ibang online lending application na meron ka pang outstanding balance sa ibang OLA. That's why automatic reject. In the end, makukuha na naman ulit nila yung contact reference mo, contact number mo, dahil meron kang bad credit history sa iba. So hindi na nila ma-access, makukuha na naman nila ulit yung mga contacts na ibinigay mo sa bagong ina-applyan mo. So ganun lang, no? Cycle lang. So again, sa lahat po ng mga naglo-loan sa online lending application, especially pang 10, pang 11 loan na, wag na kayo, mahihirapan na po talaga kayo makapag-loan sa ibang online lending application, no? Except kung maganda yung record mo sa lahat ng online lending application, binabayaran mo talaga. So malamang makapag-loan ka pa sa ibang online lending application. Pero overall, if sa 10 online lending application mo, 5 doon yung active, 5 doon yung abandon, posible hindi mo na madagdagan yung OLA mo. Unlike talaga dati na halos lahat ng online lending application na naloanan mo is maloloanan mo talaga. Ganun lang kadali dati. Ngayon mahirap na, no? Kasi kumbaga nakikipagano na talaga sila yung mga online lending application. Inaalam na talaga nila ng husto, sinasalan at finifilter na talaga nila yung mga kliyente nila, no? If good payer ba to, meron ba tong mga bad credit sa ibang online lending application, no? So ganun yung sistema ngayon, ano? So wag kayong magtaka if always kayong reject. Then since napag-usapan naman natin tong mga visit, ano, so etong si Home Credit po talaga, kasi meron din ako nakapalitang conversation, ano, sa mga videos natin sa Messenger, ano. So si Home Credit legit po talagang bumibisita yan, ano. Pero I guarantee, itong si Home Credit hindi naman masyadong malalang haras. Unlike dun sa ibang OLA talaga na solid talaga kung mangharas, no. Si Home Credit po talaga, in every places, meron po silang designated agent, ano, or collector. Yun po talaga yung pupunta sa inyo, magtatanong, pero in a good way. Hindi naman, kumbaga, alam naman talaga natin yung mga designated agent is taga dun lang din sa lugar nyo, unlike dun sa mga agent talaga ng mga OLA na posible dumayo pa, no? So yun yung ikinakatakot ng mga agent ng OLA, no, na posible hindi talaga sila kailangan pumunta kasi natatakot din sila sa kanilang security. Pero yung mga Home Credit agent, again, kung napapansin nyo, bumibisita po talaga sila, no? And then most of agent ng Home Credit is kilala nyo kasi dun din nakatira sa area nyo. So ganun yung scenario, no? So again, if nagka-problema kayo sa Home Credit, no, pwede nyo yun sila pakiusapan, unlike sa online lending application na mahirap pakiusapan. And then I highly suggest na wag na lang po kayo mag-loan sa cash loan ng Home Credit. Mas maganda doon yung kwarta lang and then product loan, kasi sobrang laki po, 40 to 50% yung interest ng cash loan ng Home Credit, no? So pag-isipan nyo ng mabuti, no? Again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, ano, kung ayaw nyo na talagang ma-stress, sinare ko na sa inyo yung ginawa ko dati, no? Nag-change SIM card ako, unang-una nag-change SIM card ako, nag-lock profile ako ng Facebook, no? So lahat po ng mga messages sa Messenger, nasa spam, i-delete nyo na lang, wag nyo na lang basahin, mga lifestyle. Once kasi nakapag-lock profile na kayo, mahirap na pong maka-PM yung mga, kasi ganito yan nangyayari, mga ka-lifestyle. Alam naman natin yung ibang online lending application company or agent is sigurista na.
no, nanghihingi na yan ng link ng Facebook natin, no. Hindi naman maiwasan na ibigay natin, kasi especially kung kailangan talaga natin ng pera, binibigay natin, ano. So ang gawin nyo, kung sa tingin nyo hindi nyo na kayang bayaran o wala na talaga kayong source of income na paparating, hindi nyo na talaga totally kaya bayaran yung na-loan nyo, ang gawin nyo, mag-advance na lang kayo, mag-lock profile na lang kayo, or mag-deactivate kayo, no. Kahit alam naman natin na nakapag-PM, nakapag-add na itong mga agent, nakapag-add na ng isa sa mga friends nyo, dun sila, kumbaga, dun sila mag-PPM, no. Pero anyways, in the end of the day, again, sabi ko nga, mas paniniwalaan kayo ng mga taong nakapalibot sa inyo, or yung mga taong nakakakilala sa inyo, no. Yun nga lang mga ka-lifestyle. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.